Ang LA Lakers ay pinangalanan bilang isa sa mga kuponang nagpakita ng interes kay Damian Lillard. Natapos na ang panahon ni Damian Lillard kasama ang Milwaukee Bucks. Patuloy siyang babayaran ng prangkisa matapos i-stretch ang kanyang kontrata, ngunit siya ay na-waive na mula sa koponan. Ang galaw na ito ay nagbigay daan sa Bucks upang makuha ang center na si Miles Turner. At nangyari ito matapos mapunit ni Lillard ang kanyang Achilles sa playoffs. At sa kabila nito, may mga kuponang nag-uunahan na upang siya'y makuha bilang free agent kapag siya'y gumaling na. Kabilang sa mga kuponang maagang nagpakita ng interes kay Damian Lillard, lumitaw ang LA Lakers bilang isang contender ayon sa ulat ng The Athletic. Komento ni LeBron James tungkol kay Damian Lillard nagdadagdag ng intriga. Bilang isa sa mga pinakadakilang manlalaro ng NBA sa nakaraang dekada, si Damian Lillard ay may matinding respeto mula sa buong liga. Isa rin sa pinakadakila sa kasaysayan, si LeBron James ay malaking tagahanga ni Lillard at ipinahayag niya noong year 2018 in NBA.com na hindi sapat ang pagpapahalaga sa dating bituin ng Blazers. Kung isa kang tunay na basketball mind, hindi marami ang tunay na basketball minds at ang mga taong nakakaintindi sa laro. Pero ako, naiintindihan ko, alam ko. Idinagdag pa niya noon na umaasang makakasama si Lillard sa Cleveland Cavaliers noong panahong iyon. Ibigay mo sa akin si Damian Lillard, ipapakita ko sa inyo kung paano siya dapat pinahahalagahan. Inabot pa ng year 2023. Bago sa wakas matrade si Lillard mula Portland at napunta siya sa Milwaukee para sa isang hindi gaanong matagumpay na stint, maliban sa pagkapanalo ng 2024 NBA Cup. Maaaring gamitin si Damian Lillard upang kumbinsihin si LeBron James. Ang malinaw na paghanga ni LeBron James kay Damian Lillard ay kapansin-pansin at interesting itong isaalang-alang kaugnay ng interes ng LA Lakers. Sa kasalukuyan, si LeBron James at Damian Lillard ay nasa magkaibang timeline. Si Lillard ay hindi makakalaro sa buong 2025-26 season. At ngayon, hinihimok ni LeBron James ang Lakers na bumuo ng isang competitive team sa kasalukuyan dahil ang kanyang kontrata ay mag-e-expire sa year 2026. Ang pagpirma ng Lakers kay Lillard para sa 2026-27 season ay maaaring makaapekto sa desisyon ni LeBron. Maaaring makita niya ang dahilan para bumalik anuman ang mangyari sa susunod na taon. Ngunit maaari rin itong magdulot ng frustration kay LeBron dahil ang pondo ay nakalaan para sa hinaharap imbes na gamitin ngayon upang bumuo ng isang team na maaaring manalo habang siya ay naroon pa kahit pa gaano niya kamahal si Lillard. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay hindi pa rin gumagawa ng malaking hakbang sa free agency, ngunit may balitang lumabas ngayon tungkol sa isang usapang trade. Bago pa magsimula ang free agency, binalaan na ang Warriors na ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga ay maaaring makabagal sa kanilang mga plano ngayong off-season. Hanggang ngayon, hindi pa rin nalulutas ang sitwasyon ni Kuminga at hindi pa rin gumagalaw ang Warriors habang nawalan sila ng Kevon Looney na lumipat sa New Orleans Pelicans. Malakas ang mga usap-usapan na itetrade ng Warriors si Kuminga at isa sa mga interesadong koponan ay ang Sacramento Kings. Ayon sa balita, nabanggit ng Kings si Malik Monk bilang bahagi ng trade package. Ayon kay Jake Fisher, ang Sacramento ay interesado na isama si Malik Monk sa anumang trade package palabas, ngunit wala pang konkretong napagkasunduan sa Warriors. Sa ngayon, tinitimbang pa ng Warriors ang kanilang mga option at hindi pa tiyak kung interesado silang palalimin ang usapan tungkol kay Monk. Malaking bagay si Monk sa isang contender team. Pinuri ng teammate si Malik Monk. Sa pag-uusap tungkol kay Malik Monk noong nakaraang season, pinuri siya ng kanyang teammate sa Kings na si Domantas Sabonis. Kay Malik, hindi lang sa loob ng court, lahat ng ginagawa niya sa labas ng korte, siya ang nagbubuklod sa amin. Dinadala niya ang enerhiya, lagi niyang napapangiti ang mga tao at may vibe siya off the court na hinahanap ng bawat team. At tiyak na dinadala niya yon sa grupo namin lalo na't may ilan kaming tahimik na players. Si Monk, na 27 taong gulang, ay isang former first round pick ng Charlotte Hornets noong year 2017. Nagkaroon din siya ng maikling panahon sa LA Lakers bago sumali sa Kings noong year 2022. Isa pang koponang interesado rin na makipagkasundo sa Golden State Warriors para kay Jonathan Kuminga ay ang New Orleans Pelicans. Ayon kay Brandon Scoop B. Robinson, ang New Orleans ay sumusubok na iayos ang mga numero sa isang sign and trade kasama ang Warriors upang mabigyan ng tamang kontrata si Kuminga. Ang paglipat ni Kevon Looney sa NOLA ay maaaring makatulong din dahil dati silang teammates sa Warriors.
mas mabuti na may interes sa Kuminga kaysa wala, ngunit kailangan maging maingat ang Warriors upang makahanap ng tamang trade package. At ngayon naman kakapasok lang ng update ng inulat ni Matt George ng ABC10 na sinusubukan ngayon ng Sacramento Kings na gamitin sina Devin Carter at Dario Saric upang makuha si Jonathan Kuminga sa isang sign and trade deal. Dahil sinabi na hindi interesado ang Golden State Warriors kay Malik Monk, may saysay na lumipat ang Kings sa ibang batang manlalaro na may rookie scale contract at draft compensation. Mayroon ng Kings ng siyam na first round picks na maaaring gamitin, maliban lamang sa isa na may kaunting limitasyon, ang 2027 first round pick from Spurs and protected 1/16. Bukod doon, marami silang option na maaaring ipadala sa Warriors. Ano ang ambag ni na Devin Carter at Dario Saric sa Golden State? Si Devin Carter ay nagkaroon ng mahina-hinang taon noong nakaraang season na may average na 3.8 points, 2.1 rebounds at 1.1 assists sa limitadong 11 minutong laro kada laban. Hirap siya sa efficiency na may 37% shooting from the field at 29.5% in 3-point line. Ngunit ipinakita niya ang kanyang tenasidad at depensa sa huling bahagi ng season. Na-miss niya ang simula ng season dahil sa isang operasyon sa balikat, kaya posibleng makatulong sa kanyang pag-angat ang isang buong off-season at training camp sa kanyang ikalawang taon. May potential si Carter na maging isang matatag na role player gaya ni Derrick White na madalas ikumpara sa kanya, ngunit tila hindi siya ganoong pinahahalagahan ni Scott Perry kumpara sa dating GM na si Monte McNair. Ang tanong ngayon, papahalagahan ba siya ng Warriors? Si Saric naman ay isasama pangunahin para sa salary matching dahil tila tapos na ang kanyang pinakamagagandang taon bilang manlalaro. Bumalik siya sa Golden State noong 2023-24 season kung saan naglaro siya ng 17 minuto kada laro sa 64 na laro. Ang draft compensation ang magiging cherry on top para sa Warriors sa naturang trade, pwestuhan ng kontrata at mga alternatibong trade. Kailangang mag-open ng salary cap space ang Kings para sa bagong kontrata ni Kuminga na malamang ay malaki ang halaga. Maraming gumagalaw na piraso pero posibleng mangyari ito. Ang lahat ay nakasalalay sa kung ano ang gustong gawin ng Warriors. Maari nilang tanggihan ang trade at i-match ang anumang offer sheet na pipirmahan ni Kuminga, pero malaki ang halagang kailangang bayaran para sa isang manlalarong maaaring hindi na nila gustong panatilihin sa team, kapalit ni Dennis Schroeder. Sa panahon ngayon sa NBA kung saan mahalaga ang bawat dolyar, mas nagiging maingat ang mga koponan sa paggasta. Kung wala man, pinipilit ng Kings ang Warriors na mamili, magbayad ng higit sa gusto nila o tumanggap ng kapalit habang maaari pa. Maaari ring maghintay ang Warriors hanggang trade deadline at balikan ang mga opsyon para kay Kuminga. Pero tila, ang dalawang panig ay destinadong maghihiwalay at mas maaga, mas mabuti. Anong masasabi nyo sa pag-uusap ngayon ng Warriors, Pistons at Kings, mga kaibigan? Speaking of addition, pagkatapos na pumirma ang Los Angeles Lakers kay free agent center DeAndre Ayton, kakaunti na lamang ang mga subok na big man sa merkado at ang Golden State Warriors ay nangangailangan pa rin ng isa. Ayon kay NBA analyst Bill Simmons, gayunpaman, si Al Horford papuntang Warriors ay halos natapos na. Pupunta na si Horford sa Golden State, anya sa kanyang sariling The Bill Simmons Podcast. Ito ay itinuturing na halos sigurado na sa paligid ng liga ngayon, dagdag ni Rob Mahoney ng The Ringer. Lahat ay nakikitang magiging Golden State Warrior si Horford. Mangyayari ito, kinumpirma ni Simmons. Anong masasabi nyo sa balitang ito ni Bill Simmons, mga kaibigan?